Samantala sa ibang balita, sinimulan ng talakayin sa plenaryo ng mababang kapulungan ng Kongreso ang kontrobersyal na Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region. Ayon sa ilang House leaders, inaasahan na nila na magiging matagal ang debate ng mga kongresista sa ilang probisyong nakapaloob sa Bangsamoro Bill. At mula sa House of Representatives, itong balita ni Grace Casin live. Grace, ano na ang update dyan? Yes, magandang gabi sa iyo, Attorney Reg. Ngayon nga pinangungunahan ni AHDO Committee Chairman Rufus Rodriguez ang sponsorship period dito sa Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region. At dahil medyo maselan ang nilalaman ng panukalang batas na ito at talagang medyo mahaba, kasama niyang magpaliwanag sa nilalaman ng Bangsamoro Bill ang 6 pang Vice Chairman ng nasabing komite. After ng sponsorship period ngayon ay posibleng pag-usapan ng House Leader, maging ni Majority Leader Neptali Gonzales II kung itutuloy nila sa period of interpellation. Ito nga pag-uusap nga sa Bangsamoro Bill dahil sa ngayon 193 ang mga kongresistang pumasok ngayong Lunes. Ibig sabihin yan ay mayroong quorum. Tiyak na magiging mahaba ang debate ng mga kongresista sa nilalaman ng Bangsamoro Bill. Ayon kay House Majority Floor Leader Neptali Gonzales II, marami ang mga kongresistang kukwestiyon sa ilang probisyong nakapaloob sa nasabing panukalang batas. Kaya naman hindi pa masabi sa ngayon ni Gonzales kung aabot sa itinakdang deadline na maipasa ang Bangsamoro Bill sa Kamara bago ang Sine-Die adjournment sa June 11. Isa sa kanilang magiging problema sa pagpasa ng Bangsamoro Bill ay ang pagkakaroon ng quorum. Kabilang sa mga probisyong inaasahang pagdedebatihan ng matagal ay ang 10% opt-in at ang contiguous territory provision. Ang 10% opt-in ay ang probisyong magbibigay ng poder sa Bangsamoro na otomatikong isasama sa kanilang lugar ang mayroong Moro communities kung ito ay makakuha ng 10% vote. Habang sa contiguous territory provision naman, 10 kalapit na probinsya ang idinagdag na maaaring sakop ng bubuing Bangsamoro Region. Sa original na bersyon ng Bangsamoro Bill, ang mga lugar na sakop ng Bangsamoro Region ay 5 lamang at ang mga ito ay ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur at Maguindanao. Subalit sa bersyong ipinasa ng komite, dinagdagan ito ng 10 probinsya. Kabilang na dito ang Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, North Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Davao del Sur, South Cotabato at Palawan. Una nang nagpahayag ng pagtutol ang mahigit 20 kongresistang kinatawan ng mga nasabing lugar. Anila kapag napasama na ang kanilang probinsya sa Bangsamoro Region, hindi na maaaring makaalis pa. Maging sa Sarangani Representative Manny Pacquiao, una nang tumangging isama ang kanyang distrito sa panukalang Bangsamoro Region. Attorney Reg, kanina bago magsimula ang sesyon, nakausap natin si Majority Leader Neptali Gonzales II kung saan sinabi niya nga na medyo hindi pa posible ang request ni Congressman Rufus Rodriguez na magsimula ng alas 10 ng umaga ang sesyon sa Kamara upang talakay ng BBL dahil inaasahan nga na medyo mahaba o talagang mahaba ang debate patungkol dito. Ayon kay Congressman Gonzales, alas 4 nga lang ng hapon, medyo hirap pa sila na padaluhin ng mga kongresista lalo na kung meron silang mga commitment sa kanilang distrito. Lalo na daw kung alas 10 ng umaga ang sisimula ng sesyon, medyo malabo daw na makuha ang dami ng miyembro ng Kongreso para magkaroon ng quorum at pag-usapan itong BBL. Sinabi rin niya na sa ngayon ay hindi pa nila matukoy ang pulso ng mga kongresista sa kanilang magiging boto sa pagpasa ng BBL. Dahil ayon sa kanila, mismong ang administration party, ang Liberal Party, ay hati rin daw ang posisyon sa pagpasa ng BBL. Iintayin na lamang nila oras na matapos na ang deliberasyon, oras na matapos ng pag-usapan ng ilang mga probisyon ng BBL na sa tingin nila ay medyo komplikado. Tsaka nila makikita ang pulso ng mga kongresista kung talagang may papasaba ng BBL dito sa mababang kapulungan ng Kongreso sa kanilang target deadline sa June 11. Attorney? Maraming salamat, Grace Casin. Nag-uulat ng live mula sa House of Representatives.